Sa isang maliit na nayon, may isang babae na mas mahal pa ang kanyang salapi kaysa sa kanyang sariling kaluluwa. Ang kanyang pangalan? Aling Kuripot. At ito ang kanyang kwento. Si Aling Kuripot ay nag-iisa sa buhay. Wala siyang pamilya, wala siyang mga kaibigan. Mayroon lamang siyang isang bagay na kanyang pinahahalagahan, ang kanyang kayamanan. Bawat sentimo, bawat piso, dapat bantayan. Hindi ako magtitiwala sa sinuman. Kahit ang kanyang mga kapitbahay ay nangangailangan ng tulong, tumanggi si Aling Kuripot. Isang bata ang nagutom? Wala akong maibibigay. Sabi niya. Isang matanda ang may sakit? Hindi ko problema yan. Ang kanyang tugon. Ang yaman-yaman niya, pero mas sinasamba niya pa ang pera. Sabi nila, nakabaon daw ang kanyang ginto sa ilalim ng kanyang bahay. Isang gabing maulan, may kumatok sa pintuan ni Aling Kuripot. Aling! Aling Kuripot! Tulungan mo ako! Basa na ako sa ulan. Wala akong matutuluyan. Umalis ka dyan! Walang tutulugan dito! Maghanap ka ng iba! Kahit sa ilalim lang ng bubong mo, maawa ka. Umalis ka na! Baka nakawin mo pa ang aking mga gamit! Kung ganyan ang puso mo, Aling Kuripot, makakaranas ka ng tunay na kahirapan. Mawawala ang lahat ng iyong kayamanan. Hanggang sa matutuhan mo ang kahulugan ng tunay na yaman. Kinabukasan, nagising si Aling Kuripot na parang walang nangyari. Tumawa pa siya sa sinabi ng matandang babae. Sumpa? Ha? Walang makakaagaw sa aking kayamanan. Hindi! Nasaan ang mga ginto ko? Nawala ang lahat! Ang kanyang mga barya sa alkansya naging dahon. Ang kanyang mga alahas naging bato. Ang kanyang mga salapi sa bangko nasunog sa isang aksidente. Tulong! Nawalan ako ng lahat! Sino ang tutulong sa akin? Naramdaman ni Aling Kuripot ang sakit na ginawa niya sa iba. Ngayon siyang nangangailangan pero walang tumutulong. Lumipas ang mga araw, si Aling Kuripot ay naging pulubi, gutom, uhaw at nag-iisa. Bakit ko ba ginawa ito sa sarili ko? Ang yaman ko. Para saan? Wala naman akong kasama. Wala akong kaligayahan. Ate, kumain ka? Ito lang meron ako pero pwede nating hatian. Wala akong maibibigay sa'yo. Hindi ko kailangan ng kapalit, ate. Masaya ako na makatulong. Sa simpleng kilos ng batang iyon, naramdaman ni Aling Kuripot ang tunay na yaman, ang pagmamahal at kabutihan ng kapwa. Salamat. Salamat sa'yo. Ipapangako ko, babaguhin ko ang aking sarili. Nagsimulang magtrabaho si Aling Kuripot. Naglinis ng bahay, nagtinda ng gulay, tumulong sa mga kapitbahay. Ikaw ba talaga yan? Nagbago ka na? Oo, natutunan ko na ang salapi ay hindi sapat. Ang tunay na yaman ay ang pagmakahal at pagtutulungan. At dahil sa anyang pagbabago, nagsimulang bumalik ang kanyang buhay, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa mga taong naging kaibigan niya. Isang taon ang lumipas. Si Aling Kuripot ay may sapat na pagkain, may tahanan at higit sa lahat, may pamilya na. Natutunan mo na ba ang iyong aral, Aling Kuripot? Opo.
Natutunan ko na ang kayamanan na hindi ibinabahagi ay walang halaga. Ang tunay na yaman ay nasa puso, ang pagmamahal, kabutihan, at pagiging mapagbigay. Mabuti, tandaan mo ito habang buhay. At mula noon, si Aling Kuripot, na ngayon ay tinatawag na Aling Mabait, ay namuhay ng masaya. Hindi dahil sa ginto o pilak, kundi dahil sa pagmamahal ng kanyang mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe at maraming salamat.